Kain tayo mga kalala. Sarap ng ulam ko pero bago yan. Ito ang part 1 ng aking pag-general cleaning mga kalols. Ang unang ang ginawa ko ay tinanggal ko yung cover na yan dahil pupunasan ko yan isa-isa mga kalola. Pupunasan ko yung mga isa-isang nakalagay dyan sa mga estante na mga yan kasi isang taon ko lang talaga yan nagagawa dahil nga pag nandito ang mga amo ay hindi ko talaga nagagawa yan dahil nga sa sobrang dami ng trabaho. At yan mga kalola, dahil sa nakatali lang yan ay akin tinanggal-tanggal yan at akin yan ibababad sa Clorox dahil sobrang nangingitim na. Dahil nga alam nyo naman na ang tuwing magbubukas dyan, maghahanap ng kung ano ang hinahanap, nahahawakan. Kaya ayan, nangingitim na talaga. Kaya ang ginawa ko dahil sa ang video na ito ay late lang to dahil noon ko pa to hindi ko lang nai-edit sa nang nagbakasyon ang mga amo. Pero sa ngayon mga kalola, andito na sila. So, ngayon ko lang to na ngayon lang ako nagkaroon ng time nga ma-edit ito. Dahil nga alam nyo naman, pag nandito ng mga amo, Diyos ko, wala ka talagang paglagyan. Saka, iikot-ikot dito, ikot doon, utos dito, utos doon. Ngayon lang ako nakatime mag-voice over at mag-edit nito. Ayan, kailangan pa yung kat-katin dyan. Sa Bisaya pa, kat-kat yun, tanggalin para malinis yan. At kung hindi yan, dinlilinisin. Pag tinanggal mo yan at hindi napunasan, ay naku Lord, kitang-kita ang alikabok. Dahil dito sa Saudi, laging, ewan ko ba, mayaman talaga sila sa alikabok mga kalola. At yan na, hindi ko na sa inyo napakita ang aking paglilinis dyan dahil nabura ko na yung iba. So ito na lang ang aking idinagdag. Nang dumating na nga sila, nagpaluto na ng kung ano-ano dahil nga sila ay namimiss nila ang lutong dito kesa doon sa pinuntahan nila. Puro lang kasi sila order. At ayan, gumawa ko ng margog mga kalola. At malaking kalderong margog yan. Kasi may pupuntahan na naman na party ang amo ko. Hindi talaga mapakali ito. Hindi talaga mapakali. Ayan ang mga salata na ginawa ko mga kalola kasi dadalhin na naman niya yan. Kung saan siya pupunta ay hindi ko alam. Yan mga kalola, yung amo ko na yan. Pag may party, mga kaibigan niya, nagdadala rin siya ng mga pagkain. At yung kaibigan din nila, kasi ganyan sila, tuka-tuka. Pag may party doon, sasabihin, uy, friend. Ay, nandito yung pusa. Pasensya ng mga kalola. Friend, sasabihin ng friend niya, igawa mo ako ng ganitong putahe. Ito yung tuka mo. Ganyan sila. Kaya, kada pupunta siya ng party, magdadala talaga siya ng pagkain. At ngayon ang naisipan niyang dalhin na pagkain ay margog, kung tawagin dito sa Middle East. Margog, harina yan na binilog-bilog, may mga gulay at may karning pinakulo-kuluan. At ayan na nga mga kalola, ayan na ang ginagawa ko. Naghalo-halo at ikot-ikot pa ang kaldero. Diba? Napakahirap mga kalola ng tagaluto. Nagmamadali ka lagi. Dalawa pa yung kalan ko, puro malalaki. May sa labas, may sa loob. Kaya talagang lagi kang magmamadali. Wala kang magawa kung hindi laging magmamadali. Dahil yun na nga, pag hindi ka naman mamadali, uurasan ka nila. Laging nagmamadali, pero ang sweldo, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ay, ewan ko ba, ako'y nagtitiis lang dito sa amo ko kasi gusto ko nga pag-uwi, makaipon-ipon, makauwi at makakubra din ang sinasabi nilang end of service. Kasi sayang naman ko sa 20 mahigit kong taon dito, hindi ko makukuha yung end of service ko, 'di ba? Mahirap naman. Sayang naman, sayang
pinaghirapan ko dito kung hindi ko makakuha. Kaya kahit anong galit ng amo ko, nananahimik na lang ako kasi nga hinihintay ko lang talaga yung matapos ang kontrata ko at makaipon-ipon, uwi na at medyo magkapahinga-hinga din sa tawag ng mga amo na sura-sura, yala, yala, sura-sura. Charis, di ba? Ganyan sila mga kalola. Kung tawagin ka may kabuntot, lagi na sura. Ibig sabihin, ang sura na yan ay kung sa English, quickly, faster. Kung sa Tagalog naman ay bilisan. Kung sa Bisaya naman ay pagdali. Oh, di ba? Makatawa na lang taaning mag voice over. O, ganon talaga sila mga kalola. Diyos ko, kaya ako pag nagluluto kasi orasan, tatanungin ko kung anong oras siya aalis, sasabihin niya ganyan. At lagi pa yan nagpapagawa ng pagkain eh. 1 oras na lang, 2 oras na lang eh, kailangan mong matapos. Kaya ako, Diyos ko talaga, sa totoo lang, kung nararanasan nyo ang nararanasan ko, hindi ko talaga, hindi, ay nako, kung lalo na pagbaguhan, hindi talaga kaya. Oo mga kalola, kung baguhan ka, syempre hindi mo alam kung anong uunahin mong tatrabahuin, hindi mo alam kung anong pupulutin mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaya pasalamat din ako dahil noon pinagsipagan ko talaga yung matutunan yung trabaho na dito sa Saudi na tagaluto kasi kung hindi ko din matututunan, wala rin akong choice. Kung ayaw ko rin matutunan, wala rin akong choice. Kasi nung time na yun, ayaw kong magpalipat-lipat, ayaw kong lipat-lipat ng amo nung bago pa lang ako. Maraming nagsasabi sa akin na, "Uy Mary, lumipat ka na lang, pumunta ka doon sa agency, bumalik ka." Pero ako, alam nyo, ang ginawa ko, hindi, nagtiis ako talagang, hindi ko din mawari kung bakit makatapos ako ng 2 taon, uwi ako ng Pilipinas, minsan may 3 taon, kaya ako umabot ng ganito ka, tagal. Kasi minsan sasabihin nila na umalis ka na dyan, pero pag umuwi ako ng Pilipinas, pag tumawag din naman ako, bago pa ako umuwi noon, nung mga nakaraan pa sasabihin nila, o pag kailangan mo ng pera, tumawag ka lang, padadalan ka. O kung hindi naman, iwan mo yung number, sasabihin, iwan mo yung number, o iniwan ko. Tapos isang buwan pa lang ako, tumatawag na, o kumusta ka dyan? Okay ka lang ba? Okay lang yung pamilya mo? Sasabihin na, napakabait nila noon. Nasasabihin nila na, mag-ano ka? Gusto mo ng pera? Kailangan mo ng pera? O, padadalan kita. Ganyan. 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 Kaya ako umabot ng katagal dito dahil gustuhin ko man. Aywan ko lang din. Pagka nasa Pilipinas, kailangan ko din ang pera kasi mahirap naman din mag-apply ng panibago, di ba? Kasi alam mo mga kalols, sa totoo lang talaga, parang hindi ko na inisip yung mag-apply kasi mag-apply ka, magtitisda ka, lalo nang nagbago ang pamamaraan sa pag-a-apply. Magtitisda ka, tapos may tisda ka nga, tapos madami kang ang medical. O, kasi naranasan ko na yan dati, noon wala akong medical. Ay, may medical ako. Pero yung tisda, yung may uwa pa, wala pa yun. Sabi nila, ang hirap daw. Pero okay lang din naman, kayang-kaya naman sana yun. Pero hindi ko, basta parang magbakasyon ako sa Pilipinas, 2 buwan, iniisip ko na babalik ako dahil gusto ko magpapera, dahil para sa mga anak ko. Ay, totoo talaga, bugtong hininga ka na lang talaga mga kalola sa hirap ng naranasan ko noon. Maliliit pa yung mga anak ko, kailangan ko talaga magkapera para may makain ang mga anak ko. Yun lang mga kalola ang iniisip ko. Wala akong iniisip na kung ano-ano pa dyan. Basta gusto ko yung mga anak ko may makain, maibigay ko ang pangangailangan nila. Happy na ako doon. Tapos namalayang ko lang umabot na pala ako ng ganito katagal dito sa Saudi. O di ba? 23 years na ako ngayon dito sa Saudi. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung paano kung no, hindi ko ibig sabihin na hindi ko alam. Alam ko syempre sa tagal-tagal ng panahon. Basta ang iniisip ko lang noon, kada buwan magpapadala ako sa Pilipinas. Happy ang mga anak ko, may makain, happy na rin ako. Hindi ko inisip, at saka nung mga time na yun mga kalols, alam nyo ba, hindi ako nag-iipon nung mga
2 years to 10 years to 15 years hindi ako nagkaipon dahil focus ako sa mga anak ko dahil noon maliliit pa hanggang lumaki, hanggang nag-asawa yung mga anak ko. Focus talaga ako sa kanila mga kalola, sa totoo lang. Yun lang talaga ang inisip ko noon, na makakain sila, maibigay ko yung pangangailangan nila. Pero sa huli, alam niya mga kalola, nagsisi rin ako dahil gusto ko rin naman na makasama sila hanggang sa nagkaapo na ako. Hindi tawag-tawag na lang. Ngayon parang naisip ko na rin na parang gusto ko nang magpurgod. O diba, napahaba na ang kwentuhan natin mga kalola. At ayan, dyan lang kami kasi sobrang busy na yan sa time na yan. At alam nyo ba mga kalola, habang nagbo-voice over ako ngayon, iniisip ko na naman ang tatanghaliin nila. Kakainin nila sa lunch. Hindi ko alam, wala pang nagsasabi dahil sige pa ang hingi nila ng tea. Yan mga kalola, napahaba ng kwento natin. Diba? Kung ako ang tatanungin kung bakit ako tumagal dito, yan lang masasabi ko, kailangan ko ang pera para sa mga anak ko. At that time na yun, lumaki na yung mga anak ko, nag-asawahan na, nagkaanak na, mga apo na, doon na naman ako nag-focus sa mga apo. Oo, kapag lula ka na, iisipin mo, ang mga anak mo malalaki na, napunta ka na naman, doon na naman ang focus mo sa mga apo mo. At sa time na yan mga kalola, nagluluto ako. Ayan, nabaliktad pa ang kamera. O diba? Saan ka pa? Akala mo? Akala mo okay mag-camera. Baliktad naman. Ay, Diyos ko Lord.